Okay. So, ang lesson natin ngayon is applications ng integration. Although, natapos na natin or meron na tayong mga past discussions regarding yung pinaka-basic na applications ng integration, which is yung area under the curve, which is yun naman talaga yung essence, kumbaga, ng integration or integral calculus. Pero bukod doon, meron pa siyang ibang uh, application. Yun yung mga tatalakayin natin or di-discuss natin ngayon. And bukod doon din, yung mga na-discuss nating area so far, kung mapapansin nyo, is laging nakadikit sa x-axis. Kunwari meron tayong function na ganyan, ito yung f of x, tapos kinukuha natin yung area dito, di ba? Yun nga yung essence ng integral calculus. Kukuha tayo ng sobrang nipis na rectangular strip, kumbaga, na nire-represent ng ire-represent niya yung buong function na kinukuhanan natin ng area. Yung strip na yun ay merong thickness na dx at ang kanyang height ay yung mismong value ng function na f of x at that point kung saan mo man pipiliin yung rectangular strip. And then, kung kukunin mo na yung total area, integrate mo lang. Ibig sabihin ng integral or integration, isasum mo lang lahat ng mga maliliit na strips na yan. So, integral ng f of x dx from kung yung given na limits kung mula a to b man yung given. Yung mga sinolve nating area last time is nakadikit lagi sa x-axis, 'di ba? Tsaka given lagi yung limits, kumbaga. Okay. Pero hindi laging ganun yung mga area na present. Lalo na sa real life situations, kadalasan yung area is given by a region between two curves. No, hindi lang laging iisang curve lang yung kinukuha na natin ng area. Pwedeng merong region bounded by two curves. For example, ito. So, meron akong function, yung kulay green na lines, tawagin natin siyang f of x. Tapos, yung g of x naman, yung nasa baba. And then, paano natin kukunin ngayon yung area na violet, yung region between these two curves? Applicable pa rin naman yung integration dito. Okay, yun nga lang, kung mapapansin mo, applyan mo yan ng logic. Kung gusto mong kunin yung area between these two curves, di ba parehas lang yan sa, kung kukunin ko yung area ng, sa ilalim ng f of x, tapos tatanggalin ko lang, ima-minus ko, yung area sa ilalim naman ng g of x. Ito. Di ba? Kung isipin mo kasi, ganyan yan. So, area ng f of x, or area under the curve ng f of x minus area under the curve ng g of x, makukuha mo yung mismong area between the two curves. Therefore, ba't ko binura? Kung gusto ko naman kunin yung area between the two regions, kung ito yung f of x, ito yung area under g of x, di ba via definition ng area under the curve, sabihin na natin ang limits natin is from a to b, a to b, a to b. Yung area ng f of x is just integral ng f of x dx from a to b minus yung integral ng g of x naman dx from a to b. Pag pinag-subtract ko silang dalawa, makukuha ko yung area between the two curves. Dahil para sila ng limits, para silang ding d of x, 'di ba? Via linearity property ng integral ng integration, pwede natin silang pagsamahin such that yung area between a region of two curves is equal to f of x minus g of x dx from a to b. Ito na ngayon yung formula natin for area of region between two curves.
Sa madaling sabi, kung kumukuha tayo ng area ng region o area of a region between two curves, isusubtract lang natin yung dalawang function na given. Kagaya nga ng ginawa nating logic dyan, logical naman at tama naman yung analysis natin. So, i-apply natin yan. Yan, ito yung formula natin. Ito, si f of x, siya yung curve or yung function na nasa taas. Take note of that ha. Kasi kung mapagbabaliktad nyo, magiging negative yung answer. So, si f of x, siya yung function na nasa taas. With respect to yung region na kung saan kinukuha na natin ng area. Diba? Ito yung area na kinukuha na natin. So, yung nasa taas, siya yung g of x. Yung nasa babang curve, siya naman yung, yung nasa taas, f of x. Yung nasa baba, g of x. Kagaya nga nito. Yan. Kung mapapagbaliktad nyo man, magne-negative lang naman yung sagot. Pero be careful, dapat laging nauuna yung nasa taas na curve para hindi mag-negative yung sagot nyo kasi walang negative na area, di ba? Okay, let's try to solve an example. Find the area of the region bounded by the graphs of y equals x squared plus 2, y equals negative x equals 0, and x equals 1. Okay, mas magandang, mas mabilis nating masosolve yan kung meron tayong magandang visualization. So, kung gusto mong i-graph yan, ang graph ng x squared plus 2 ay ganito po. Saglit lang. So, i-graph mo yan para mas makita mo kung ano yung region na tinutukoy natin dyan. Yung graph ng y equals x squared plus 2, ito yon. Yung graph ng y equals negative x, yung blue na line. Diba, line lang yan. Yung x squared plus 2, yung parabola. And then, yung line na x equals 0 is yung green, ito. Tapos, x equals 1 is yung violet. Kung mapapansin natin, ito yung tinutukoy na area, yung orange. Orange na shaded region dyan. Okay? Using yung formula natin ng area of a region between two curves, area is equal to the integral of yung isang function nasa taas minus yung nasa babang function dx from A to B. Based dito sa ating graph, yung function natin na f of x, which is yung upper function, is ito, which is yung graph ng x squared plus x. X squared plus x ba yun? X squared plus 2, sorry. So, x squared plus x, ito yung f of x kasi siya yung nasa taas, minus yung graph na nasa baba, ito naman. Ano ito? Negative x. So, minus negative x. Tapos, naka dx po tayo. Okay. Huwag nyo nang isasama si y, no? Kasi baka kayo nalilito. Diba, ang y parehas lang po sa f of x or sa g of x. Yun lang din yung ibig sabihin nun. So, since function po tayo ni x, dx to, yung isa-substitute mo na value ni f of x, dapat function lang din ni x or x lang yung mga variable na makikita ko. So, ang f of x ay y equals x squared plus 2, sabi niya. So, ito lang yung isa-substitute natin doon. X squared plus 2. Bakit x na naman yun nandito? X squared plus 2. Ganon din sa g of x. And then, ano nga yung limits natin? Tignan natin saan nagsisimula. Okay, nag-start tayo dito. Sa left, ang limit natin or ang lower limit natin is x equals 0. So, ang limit natin is from 0. Sa right naman, ano ang line na to?
x equals 1. So, ang upper limit naman natin ay 1. So, yan na po yung solution natin. Integral ng x squared plus 2 minus negative x dx from 0 to 1. So, simplify lang natin. We have x squared plus 2 minus x or minus negative x would give us positive x, and then lahat yan naka dx. And then pwede na natin i-apply yung mga natutunan nating techniques at saka yung lalong-lalo na yung power rule dito. So, integral ng 0 to 1 x squared dx plus integral from 0 to 1 ng 2 dx, or si 2 pwede mo nang ilabas, plus integral ng x dx from 0 to 1. Actually, dahil definite integral to, no, pwede nyo siyang actually ilagay, direkta sa calculator. Pero, just in case, we have x cubed divided by 3, yun yung integral ng x squared plus x squared dx plus integral ng dx ay x, tapos meron tayong 2 sa labas, so 2x, plus integral ng x dx ay x squared divided by 2. Tapos, i-evaluate natin to from 0 to 1. Ibig sabihin, okay, i-substitute mo muna when x equals 1, minus, i-substitute mo when x equals 2. Okay, I think alam nyo naman na yan. So, ang integral ng x squared plus 2 plus x from 0 to 1, ang sagot natin is 17 all over 6 square units. So, madali lang ito, area between two curves, kasi given naman yung limits natin na 0 and 1. Pero what if hindi given? May mga times na hindi given yung limits. Ibig sabihin, kailangan na muna nating isolve. So, ang tawag natin doon is area of a region between intersecting curves. So, example, kunin daw natin yung area of the region bounded by the graphs of y equals 2 minus x squared and y equals x. So, pag graph natin yung dalawang yan, ganito yung itsura. Hindi given yung limits, pero dahil sabi niya, bounded by these two graphs, ibig sabihin, kailangan muna nating hanapin yung limits na yun. Okay, yung dulo na gagamitin natin, values ng x. Pero as you can see, yung limits na yun is the same as yung intersecting points natin, or kung saan nagtama or nag-meet yung dalawang curve. Itong curve na to ay yung y equals 2 minus x squared, tapos itong curve na to or line na to is y equals x. Yung limits na hinahanap natin is the same as the intersection points. Yan, dalawa. So, dahil intersection points yan, ibig sabihin, at that point, yung value ng x, masasatisfy niya yung dalawang function. No? Ibig sabihin, pag sinubstitute ko yung value ni x, yung makukuha kong point dito, sa dalawang function, parehas lang yung makukuha kong value ni y. Kasi nga intersection points. Dahil parehas lang, common yan, ibig sabihin, pwede kong i-equate yung dalawang function. So, 2 minus x squared, i-equate ko sa x nung kabila. Ibig sabihin nito, y equals y. No? Kasi nga intersection points sila, ibig sabihin, same sila ng value ng y at these 2 points. Pero, since y equals 2 minus x squared sa kabila, ito, dito sa taas, sa parabola, and y equals x dito sa line, pag in-equate natin sila, equate natin yung 2 minus x squared equals x. And then, isosolve natin yung value ni x. Okay, pag transpose natin, ayusin lang natin, negative x squared plus 2
No, nire-write ko lang itong left side. Tapos i-transpose ko yung x dun sa right side, magiging negative x equals 0. Mag-multiply tayo ng negative 1 both sides. We get positive x squared minus or plus x, or sige, minus 2 plus x equals 0. I-rearrange ko lang, x squared plus x minus 2 equals 0. We get a quadratic equation. Pwede nating i-factor x to solve for the value of x, negative 2, positive 1. Sorry, positive 2, negative 1. Solving for the value of x plus 2 equals 0, x equals negative 2, and then x minus 1 equals 0 or x equals 1. So, yung hinahanap nating points actually is negative 2 and 1. Ito yan. At this point, ang x natin is negative 2, and at this point, ang x natin ay 1. Itong values ng negative 2 and 1, since sila yung intersection points, sila na rin yung magiging limits ng integration natin. Okay? So, pag hinanap ngayon natin yung area, the same process, integral ng nasa taas. Ano yung curve na nasa taas? 2 minus x squared. So, 2 minus x squared minus yung curve na nasa baba, which is y equals x. So, minus x syempre, huwag kakalimutan yung dx. At ang ating limits is yung nakuha nating intersection points, which is from negative 2 to 1. Sir, paano nyo malalaman kung sino ang upper and lower? Syempre, yung nandito sa pinaka-leftmost, siya yung lower. Kasi ang pagkuha natin ng area, left to right tayo. Pwede din namang mapagbaliktad nyo yan. From 1 to negative 2, pwede rin. Pero magne-negative lang yung sagot nyo. So, ang limits natin is negative 2 to 1. Pwede nyo na yung indirekta sa calculator ulit. 2 minus x squared minus x from negative 2 to 1. Ang sagot po natin dito ay 9 all over 2 or 4.5 square units. Okay. Wala itong pinagkaiba sa example number 1. Ang kaibahan lang nila is hindi given yung limits, and we have to solve first for the limits, which is actually the intersection points. There are times na hindi lang dalawa yung intersection points. Depende yan sa graph na lalabas. So, importante talaga kung kumukuha tayo ng area or sa susunod yung mga application, volume, ganun, surface area, sa integral calculus, maganda kung i-graph muna natin. Kahit hindi naman accurate yung graph, basta't alam mo lang kung sino ang nasa taas at nasa baba, yung positioning nila, para hindi ka magkamali sa direction, kung sinong mauna o hindi. Ngayon, there are times na hindi, more than 2 yung intersection points. So, lalo na sa mga ganitong instances, dapat ginagraph natin yung function. Sabi dito sa problem, find the area of the region bounded by the graphs of y equals 3x cubed minus x squared minus 10x and y equals negative x squared plus 2x. Pag i-graph natin yan, or since sabi natin, walang given na limits, no? So, ang gagawin natin, i-equate natin silang dalawa para makuha yung intersection points or point of intersection. So, equate mo yan. 3x cubed minus x squared minus 10x. Equate mo dun sa y nung kabila, which is negative x squared plus 2x. Okay? Pagsamahin natin silang lahat sa left. Pagkalipat natin ng mga nasa right, negative x squared magiging positive x squared na siya.
And then positive 2x ay magiging negative 2x equals 0. Itong negative x squared plus x squared ay makakancel. And then we have negative 10x and negative 2x will give us positive 12x. I-factor out natin para makuha natin yung value ni x. So, one factor is yan. So, 3x pala, pwede nating i-factor out si 3x. So, makuha natin is x squared. Sorry, minus 12 pala ito. Minus 4. And then, yung x squared minus 4 is actually, pwede pa nating i-factor out. Sum and difference yan. So, x plus 2. And then, x minus 2. Yan na ngayon yung factors. So, para makuha yung value ni x, i-equate natin sa 0 yung mga factors na yan. So, 3x equals 0, x equals 0. That is one value of x. X plus 2 equals 0, x equals negative 2. Another value. X minus 2 equals 0, x equals 2. So, tatlo ngayon yung intersection points natin, or points of intersection. We have negative 2, we have 0, and we have 2. So, paano gagawin natin dyan? Di ba, yung sa limit of integration natin, dalawa lang naman. A to B lang. So, at this point, kapag nakita mo na dalawa na yung more than 2, tatlo na yung intersection points, i-graph mo na siya. Tignan mo kung anong magiging itsura niya. So, ganito yung graph niyan. Itong red, ito yung may x cube, yung 3x squared minus x squared minus 10x. Tapos yung nasa baba, yun yung parabola. As you can see, dalawa yung region of yung area between the curves. Dito, ito yung negative 2, first intersection point. Ito yung x equals 0. Ito yung x equals 2. Ibig sabihin, dalawa. No, hindi natin pwedeng i-integrate ng negative 2 to 0 ng diretso. Bakit? Kasi tignan mo, nahati siya sa dalawa. Dito sa unang area, tawagin ko siyang area 1, ang nasa taas natin is yung may x cube. Yung y equals 3x cubed minus x squared minus 10x. Tama ba yung equation ko? Yes. Dito naman sa pangalawa, ang nasa taas naman is yung parabola, which is yung blue na curve, which is y equals negative x squared plus 2x. So, magkaiba. No, sabi nga natin, kapag i-apply natin yung area, yung formula natin kanina na ito, dapat yung maunang area, siya yung nasa taas. So, dalawang beses tayong mag-integrate. Isa para sa area 1, isa para sa area 2. Titignan mo kung sino yung nasa taas at nasa baba in each area. So, solving for area 1, i-apply natin yung formula. Nasa taas na function muna. Dito sa area 1 natin, ang nasa taas na function is yung 3x cubed minus x squared, ito, minus 10x. So, 3x cubed minus x squared minus 10x minus function na nasa baba, yung parabola, which is negative x squared plus 2x. Given tong mga to, okay. Multiplied to, syempre, dx. At ang limits natin, tignan po natin dun sa intersection points from negative 2 hanggang 0. Yun lang yung limits ng area 1. So, negative 2 to 0. Simplify natin. Distribute lang natin yung negative sign. We have 3x cubed minus x squared minus 10x.
Distribute natin yung negative sign, positive x squared, negative 2x dx from negative 2 to 0. Simplifying further, kukombine lang natin yung like terms. Kakancel na itong negative x squared tsaka positive x squared. Tapos itong negative 10x tsaka negative 2x, negative 12x. So 3x cubed minus 12x dx. Pwede natin ilagay yan sa calculator. O kung gusto mong pagurin yung sarili mo, evaluate mo gamit yung power rule. So we have integral of 3x cubed minus 12x. Paki-check kung tama ang makuha natin. From negative 2 to 0, ang area 1 natin is positive 12. Solving for area 2, mababaliktad naman ngayon. Kasi dun sa area 2 natin, ang nasa taas is negative x squared plus 12 plus 2x. So, gawin natin po yun. Negative x squared plus 2x minus yung function na nasa baba. This time, ang nasa baba, 3x cubed minus x squared minus 10x. Of course, nakamultiply yan sa dx. And ang limit naman natin this time is from 0 to 2 naman. Yan. Kasi nahati nga sa dalawa yung area natin. Simplify lang natin. Negative x squared plus 2x. I-distribute lang natin yung negative sign. Negative 3x cubed. Positive x squared. Then positive 10x. Of course, nakamultiply yan sa dx. Simplifying further, makakancel ulit si negative x squared at positive x squared. 0 yan. 2x tsaka 10x is 12x minus 3x cubed dx. Pwede natin ulit ilagay yan sa calculator. Integral of 12x minus 3x cubed from 0 to 2. Ang sagot natin is 12 din. So, ang total area is area 1 plus area 2, which is 12 plus 12, which is equal to 24. Ibang-iba yan kapag dinerecho mo yung limits na negative 2 to 2 at in-skip mo yung limits ng 0. Try nyong isolve. Negative 2 to 2, tapos upper minus lower, makukuha nyo is 3x cubed minus 12x dx. Pag dinirekta mong ganyan, integral ng 3x cubed minus 12x from negative 2 to 2, ang makukuha mong sagot, 0. Mali na yun. Kasi, obviously naman, meron naman tayong area meron namang area between the curves. Kung 0 sana, di sana walang area na na-shade. So, ingat lang tayo, no? Kadalasan, yung mga may polynomial functions, kagaya ng x cubed, x raised to the 4, yung mga yun, x raised to 5, pag ganun na yung given na curve or function, mag-ingat na tayo, merong multiple intersection points dyan. More than 2 points. Aside from area between curves,
Isa rin sa mga applications ng integral calculus or integration is yung pagkuha ng solids of revolution or volume ng solids of revolution. Ano ba yung tinatawag nating solid of revolution? A solid of revolution is a solid na nag-generate kapag nire-revolve natin ang isang plane region about a line. Yung line na yon, ang tawag natin doon is the axis of revolution. For example, yan. Ito yung mga familiar solids of revolution. Kung meron tayong rectangle, ito, dito sa A, tapos inikot natin, ni-revolve natin around yung given axis. Ang mafo-form natin is a right circular cylinder. Kapag nag-revolve tayo ng semicircle, no, doon sa axis natin, ang mafo-form naman natin is sphere. Imagine nyo parang from 2D plane, dahil inikot natin siya, nagiging 3D siya, nagiging solid, kumbaga. From 2D, 3D, kasi ni-revolve nga natin. Kung right triangle naman, yung ni-revolve natin dun sa axis, makaka-form tayo ng solid cone. Kung rectangle naman, yung ni-revolve natin, pero at a certain distance, no, medyo merong distansya mula sa axis, makakapag-form tayo ng hollowed right cylinder. Ibig sabihin may butas. No, kasi may distansya eh. Ito, may distance dito, may part na hindi shaded. So, pag inikot mo around or ni-revolve mo about the axis, merong part na walang volume or merong part na butas. Kaya nga hollowed. Hollowed right circular cylinder. So, yan yung mga common or familiar solids of revolution. Pero hindi laging regular yung shape, no, kagaya ng mga yan. What if irregular na yung solid of revolution? Paano natin kukunin yung volume? Pwede natin gamitin yung integration. Meron tayong tinatawag na, merong tatlong methods para makuha ang solid of revolution. Okay, una yung circular. Meron tayong tinatawag na circular disc or simply disc method. Merong circular ring. At meron din tayong hollow or circular shell or cylindrical shell. So, i-discuss natin yung dalawa dito sa ngayon, yung circular disc and circular ring. Kasi sila yung mas madali. Paano ba yung circular disc? Ito. For example, meron tayong function na continuous and non-negative over the interval AB. Meron tayong region na R, yung area na bounded by y equals f of x sa taas, x equals a and b sa left and right, na limits niya, and then x-axis sa baba. Find the volume of the solid of revolution that is generated by revolving the region R about the x-axis. So, ganito yung drawing yan. Yan. Ito yung continuous function na f of x. Ito yung sinasabi niyang region na R. Ito yung limits a and b. Ang sabi, ano daw yung volume ng region or ng solid na makakreate kapag ni-revolve natin yung R, inikot natin itong R dito sa x-axis. So, kung inikot mo yung region na R, yung itong buong area na yan, from 2D, makakapag-create ka ng 3D na solid. Ganyan yung magiging itsura niya, para siyang bell. No? Pag inikot natin doon sa axis. Paano kukunin yung volume niyan? Gamit ang circular disc, kaya nga circular disc, para siyang piso, or yung disc, CD. Okay, yung CD hindi ibig sabihin ng circular disc ka. Sa CD sa electronics, ang ibig sabihin nun, compact disc. Okay. Ang gagawin natin is kukuha tayo ng rectangular strips, gaya ng dati. 'Di ba? Kasi imbes na, syempre, kunwari sabihin na nating malaki yung area. So, kagaya
kagaya ng ginagawa natin, kukuha lang tayo ng sample, kukuha lang tayo ng rectangular strip, which is part of the region, na merong, again, ang thickness nun, dx pa rin, tapos ang height niya is the same as yung value ng function, which is f of x. Ngayon, observe mo to, itong rectangular strip, kapag inikot mo or ni-revolve mo along the x-axis, makakapag-create ka ng disk. Kaya nga tinawag siyang circular disk. Ayun o, yung parang piso. Ang thickness pa rin yan is dx. At dahil circular na yan, circle, no, yung height kanina, dahil nakapag-form na tayo ng circle, naging radius na. Ang radius natin is the same as yung y value or f of x. Okay. Actually, ano ang shape ng circular disk? Kung ipapahiga ko siya, para mas lalo nating magets, ayan. Ganyan siya. Ito yung dx, ito yung f of x, yung radius. Ang shape niyan is actually cylinder. 'Di ba? Kapag kinapalan natin yung dx, ayan, kung ganyan siya kakapal, yan, mas mukha ka siyang cylinder. Pero kahit na sobrang nipis lang nung dx natin, kasi nga, 'di ba, infinitesimal yung length ng dx. Mas maliit, mas maganda. Still, ang shape niyan is cylinder. Ano ba ang volume ng cylinder? Ang volume ng cylinder ay pi r squared. Tama ba? Times yung height. Ito yung volume ng cylinder. Given itong maliit na disk natin, itong maliit na cylinder natin, ano ang volume niyan? Pi, constant. Ano ang radius natin? Yung f of x. Yun yung radius nun. Kasi ito yun, ito. Diba ito yung pinang-ikot? Ito yung length ng rectangular strip. Pag inikot mo siya, nakapag-create siya ng bilog, siya na rin yung magiging radius. Sana na-imagine yun. So, f of x, siya yung radius, i-square natin. Ano yung height natin? Yun yung thickness ng rectangular strip. Ito. Ang height ay dx. Yun is, ito ay volume lang ng nag-iisang disk. So, kung marami tayong disk, mula dito kay A, papunta kay B, i-add natin lahat yon through integration. Ang limits natin is mula sa pinakamaliit na disk, A, papunta sa pinakamalaking disk, B. Ito na ngayon yung volume ng ating solid of revolution using the circular disk method. Ito po yung formula natin. The volume of a solid of revolution using the circular disk method is the integral of pi times f of x squared dx. Si pi, dahil constant naman yan, actually pwede mo siyang ilabas. Diba? Yung pi, 3.14. Yan. Integral of f of x squared dx from A to B. Yan po yung volume ng solid of revolution natin. Okay. There are some reminders sa paggamit ng circular disk method. Una, dapat yung f of x natin, ang lower boundary natin is yung x-axis. Okay, actually pwede din namang ang ikot natin or ang axis natin is nasa y. Pwede din naman po 'yon. No. Gagawin mo lang dy lang ito. Pwede din naman 'yon. Okay? Pangalawa, dapat yun nga, yung isang boundary is yung f of x sa taas, tapos yung babang boundary dapat yung x-axis
or yung y-axis or yung mismong axis of revolution. Tapos, dapat yung kukunin mong rectangular strip, kagaya ng ginawa natin, dapat perpendicular siya dun sa axis of revolution. Yan o, perpendicular siya. Tapos, dapat magkadikit siya. Ibig sabihin, natatouch niya dapat. Yan, para magamit mo tong circular disc method. Okay, isolve natin yung example para lalong maintindihan. Ito, kunin daw natin yung volume ng solid that is obtained when the region under the y equals square root of x over the interval 1, 4 is revolved about the x-axis. Ang graph ng y equals square root of x, ganito po yung itsura. Yan. Ito yung green. Ito yung y equals square root of x from 1 to 4. Yan po yung area, yung region R natin. Ang gagawin natin is, iikot natin siya, re-revolve natin, makakapag-create tayo ng solid na para siyang truncated cone. Para siyang cone na naputol. Ano ngayon yung volume niyan? Gamitin mo lang yung formula. Volume equals pi times pi times the integral of f of x squared dx from a to b. Walang problema sa limits a to b, given naman ito yung interval natin, 1, 4. So, a is 1, b is 4. Wala ring problema sa function, given ang function natin is y equals square root of x. Remember, f of x is just equal to y. So, direct substitution tayo, y equals pi integral of, ang f of x natin ay square root of x. So, square root of x squared dx from, ang limits natin, 1 to 4. Simplify lang natin ng konti. Square root yan, tapos may squared sa labas. So, makakancel lang. Integral ng x dx from 1 to 4. That is integral of, ano integral ng x dx? The integral of x dx from 1 to 4 is 15 all over 2. So, ang volume na hinahanap natin is 15 pi divided by 2. Siyempre, volume yan. So, ang unit natin is cubic units. Ito, another example. I-derive daw natin yung formula for the volume of a sphere of radius r. Diba, common ito. Alam na natin yung volume ng sphere mula sa pre-calculus natin, yung mga geometry nating subject. Diba, ang volume ng sphere ay 4/3 pi r cube. So, paano niya nakuha? Gamitin natin, i-derive natin using integral calculus. So, kung sphere yan, sabi dun kanina dun sa familiar solid, diba, pwede nating iikot yung kalahati ng circle, iikot natin along x-axis, tapos ang mabubuo natin is isang solid sphere. Tama? Okay. Ano ba ang equation ng circle? So, kung yung circle natin ay nakasenter sa 0, ang equation, sa origin, ang equation niya is x squared plus y squared equals r squared, where r is the radius. So, kung iikot natin ngayon niya sa x-axis, makakapag-form tayo ng sphere na ang volume ay, gamitin lang natin ulit yung formula, pi f of x squared dx from a to b. Ano yung function natin? Dapat, function ni x lang, f of x. So, dito, ang formula natin or standard equation ng circle with radius r
and centered at the origin ay x squared plus y squared equals r squared. So, ang gagawin ko lang is isa-solve ko si y dito. Because, di ba, y equals f of x. F of x ang kailangan ko sa formula. So, solve ko si y dito. Ibig sabihin, dito na lang sa taas, x squared plus y squared. Solving for y, ito transpose ko si x squared, magiging negative x squared. And then, mag-square root lang ako, y equals the square root of r squared minus x squared. Yun na yung gagamitin ko dito. Okay, i-substitute ko yung y dito or f of x, square root ng r squared minus x squared. Tapos, i-square mo lang siya. So, basically, mamaya, makakancel lang yung square root kasi may square tayo sa labas. Ang limits natin ay from negative r to r. Ito, yung semicircle natin, from negative r to r siya. Si r dito constant kasi nga yun yung radius. So, hindi siya maapektuhan ng integration. Para lang siyang number. Simplify natin. Cancel po yung square root. Pero nakamultiply na lang tayo ng dx from negative r to r. So, volume is equal to pi times, tig-isa sila ng integral at saka dx minus integral ng x squared dx from negative r to r. Guys, yung r ay isang constant. So, yung r squared dito sa una is pwede mong ilabas. Integral of dx from negative r to r minus ano ang integral ng x squared? Sige, ilagay na lang natin ng ganyan. X squared dx from negative r to r. Ayan, pwede na tayong mag-integrate. Saan ko na isusulat ito? Palitan ko lang yung gawin kong black. Ayan. So, volume now is equal to pi times integral ng dx dito banda is just x. Tama? X. Pero meron tayong r squared sa labas. So, r squared x evaluated from negative r to r. And then minus integral ng x squared dx ay x cubed divided by 3 evaluated from negative r to r equals dito sa taas po ang tingin. Ang negative r to r, ibig sabihin yan, r minus negative r. So, that is 2r. So, 2r tapos meron tayong r squared sa gilid. So, we have r squared times 2r, 2r cubed. So, pi times 2r cubed. Minus, ito namang isa na x cubed divided by 3 from negative r to r. Substitute lang natin yung r dun sa x. We have r cubed all over 3 minus negative r. Minus negative r cubed divided by 3. This is equal to r cubed. Yung negative r cubed is negative r tapos cube divided by 3. And dahil negative yan, so magpa-plus na tayo. Ayan.
Kaya r cube all over 3 plus r cube all over 3 is 2r cube divided by 3. At pag pinag-subtract natin yung dalawang yan, 2r cube minus 2r cube all over 3, ang makukuha natin is 4r cube all over 3. And hence, nakuha natin yung 4/3 pi r cube na formula for the volume of a sphere.